Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. At siguro bago po tayo mag-aral po ng salita ng Panginoon ay nais ko din po magbalik ng pasasalamat. So, siguro mga isang oras. Di natapos na prayer meeting, ano? Wala nang exhortation. Salamat po sa Panginoon about dun sa akin pong kaarawan po nung kailan ba? Last Thursday. So, isang panibagong taon at kabawasan naman po sa panahon po ng Panginoon. So, sabi nga talagang tumatanda sa lupang katawan. Sa biyaya po ng Panginoon ay sa Espiritu din. Ano po? Dahil sa mga pagsubok at realidad ng paglilingkod sa Kanya o buhay paglilingkod sa Kanya. So, salamat sa Panginoon at kung nga po ay 21. Hindi po, 39 na po sa biyaya po ng Panginoon. So, ika nga, next year po ay 40. So, ewan, parang mabilis din ang panahon at mabilis din talaga ang buhay. So, salamat po sa Diyos sa taong yon at pagpapala din po ito ng Panginoon. So, paalala din ng Panginoon na talagang ang bawat lumilipas na araw at taon ay biyaya mula sa Kanya. So, kasi sabi nga, hindi dahil bata o matanda ay doon natin sinasabi na tayo ay buhay, kundi dahil bigay ng Panginoon. So, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa katotohanan yon na talagang biyaya po ng Panginoon. At salamat din sa Diyos, pag-iingat po ng Panginoon sa aking pamilya, sa mga gabi na talagang ang Panginoon din po nagpapala, especially sa aking may bahay, dahil siya po yung talagang hands-on sa aming bunso. At pagka alas 7 na ng umaga, so siya naman yung tutulog. Ako naman po yung humahalili sa kanya. So, pero ilang oras lang, mga 2 oras o 3 oras. So, siya na ulit. So, salamat sa Panginoon sa kalakasan ay pinagkakalob ng Panginoon sa kanya, sa bata. Salamat din sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos ay siya naman po ay talagang malusog at malakas po talaga siyang dumede ng gatas po. So, yun nga lang, at ang gatas nga po niya ay talagang formula. So, hindi na po siya talaga nagka-agree dun sa breast milk dahil nagkakaroon po siya ng allergy. Kaya, hypoallergenic yung kanya pong gatas, may kamahalan. Pero, ang Panginoon po nagpapala sa bahaging yon. So, salamat sa Panginoon sa lahat, kalusugan, provision ng Panginoon, sa aking mga anak pa na si Miguel at si Mikey, salamat din sa Panginoon sa kanilang kalusugan. So, nito mga nagdaang araw, si Mikey medyo nagkaroon din po ng karamdaman. Ang inyong po lingkod, nagkaroon din po ng karamdaman kahapon. At biyaya naman po ng Panginoon ay medyo iba na po as compared po kahapon na talagang hindi maganda ang aking pakiramdam. So, salamat po sa Diyos, sa inyo din pong appreciation, sa inyo po lingkod, mga pagbati, panalangin. Salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. And sabi nga talagang lahat po tayo ay masaya sa gawain po ng Panginoon. So, salamat po sa Diyos po ang kapurihan. Okay? So, yun po. At ngayon po ay dumako na tayo sa atin pong exhortation, mga kapatid. At samahan niyo po ako sa aklat ng Joshua, yung memory verse po kanina. At ito po ay isang mahalagang practice para po sa atin. So, halos lahat po ng messages po natin and exhortation po ay nababanggit po ito. So, the importance of God's Word o ang salita ng Panginoon sa atin upang tayo ay umunlad sa ating buhay pananampalataya. Joshua chapter 1 verse 8. O aklat po ng Josue sa Tagalog. Kabanata 1 talata 8. Okay, basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia. So, sabi po dito, this book of the law
shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have success. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, sa pagkakataong muli na kami po ay inyo pong turuan ng inyo pong salita, na kung saan ay ito po ay buhay namin, Panginoon. This is vitally important sa amin. Hindi po kami Kristiyano kung hindi po kami kumukuha ng lakas mula sa iyo, Panginoon, at sa iyo pong salita. Kaya ito po ang reflection po ng aming pagiging isang Kristiyano, kung paano po namin bigyan po ng panahon at kung paano po kami pinapalakas at sinusustain ang aming buhay spiritual ng inyong pong salita. Kaya hawakan niyo po ang inyong pong tagapagsalita at ang lahat ng mga tagapakinig na naaabot po ng salita ng inyong pong kapahayagan, Panginoon. At ikaw lamang ang maitaas namin sa kapahayagan po ninyo, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas po maging sa amin pong paglalapat ng inyong pong salita sa amin pong mga buhay. Purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, meron ba sa ating mahilig sa tsaa? Yan. So, meron. Sasabihin nga, ako pastor, mahilig ako sa tsaa. So, normally po, pagka tayo po ay nagtitimpla po ng tsaa, so ano pong kailangan natin? Ay, di tsaa. Di ba? Alam nga namang walang tsaa, ay tinawagan tsaa. Ano po? So, kailangan natin ng tsaa, which is nakalagay po sa isang teabag, and then tubig na mainit, and tasa. Ano? So, kung hindi tayo mahilig sa kape, o pwede rin naman, mahilig ka sa kape, mahilig ka rin sa tsaa. Pero meron pong mahilig sa tsaa na hindi mahilig sa kape. So, ginagamit na alternative. Ano po? Ang tsaa. Kasi ang kape, hindi siya pwede sa, sa acidic. Ang tsaa, so may tsaa na pwede sa acidic, meron ding tsaa na nakaka-acid. Diba? Pero, usually, makikita ho natin that kapag tayo po ay nagtitimpla ng tsaa, so, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng tsaa, kailangan natin ng tasa. And kung paano siya timplahin, so hindi siya binubuklat, So, meron kasing, kumbaga, hindi pa niya alam kung paano timplahin. So, binubuksan, tapos binububo, parang kape, So, hindi ganun yung way kung paano siya timplahin. So, ilulubog mo lang siya. 'Di ba? Yung tibag, ilulubog mo lang, hayaan mo siyang ma-absorb kumbaga ng tubig, yung tsaa. So hanggang sa mag-iba ng kulay yung tubig, and the more na ang tibag na ito ay nakababad sa tubig, mas malasa. Tama? Mas flavorful siya, mas lasang tsaa. Kaya may time na halimbawa pag nagtitimpla tayo ng tsaa, hinihinaw lang, kumbaga parang inaano lang natin. Kumbaga, hindi naman siya talaga natin nilulubog na matagal para magamit uli natin next time. Tama? Kasi alam natin na meron pang flavor yon at para sa susunod nating pagtimpla, so meron pa rin siyang makukuha. So, alam niyo po ba na ito din yung sitwasyon na nangyayari sa atin kapag tayo po ay nagkakaroon po ng meditation o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, katulad po ng pagtitimpla ng tsaa, sa isang mainit na tubig. So it's the same way as kung paano po natin pakinggan at kung paano po natin pag-aralan at memoryahin ang salita ng Panginoon. So, kaya nga, before tayo po mag-proceed sa exhortation, meron po tayong memory verses. But that doesn't mean na it's the same as meditation. Okay? So, kapag sinabi po nating meditation is not only memorization, but there are different things or actions na kailangan po nating gawin sa salita ng Panginoon. So, isa lang po sa way kung paano po natin i-meditate ang tinatawag po nating memory verse. Kaya maganda pong practice po yan sa atin. Okay? Pero hindi po ibig sabihin na kapag memorize na natin yung talata, na-meditate na rin natin siya. Yan. Bagamat, ang memorization is considered na kasama din siya sa meditation. Kaya ito po yung ating points, mga kapatid. At mamaya atin pong ipagpapatuloy. So again, nasabi po ng Joshua 1:8, so this book of the law
shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have success. So this verse, kung titingnan po natin mabuti, ay nasa unang bahagi po ng aklat ng Joshua, and we know that Joshua was the successor of Moses. So pagkatapos po ni Moses, namatay na po si Moses nung panahon pong ito at the age of 120 dahil nga po hindi nangyari yung pagpunta niya doon sa promised land. So natanaw lang ni Moses yung promised land, pero dahil sa isang kasalanan, hindi ho siya nakatapak doon po sa promised land. Ipinakita lang ng Panginoon sa kanya. So namatay na siya. And after po ni Moses, makikita po natin dito sa verse 1, matapos po ang kamatayan ni Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant. So, ang successor po ay si Joshua. Ano po? So, siya po yung sumunod. At bilang siya po ang successor, so siya po yung binigyan ng instruction ng Diyos bilang bagong leader ng Israel. So from exile, nung panahon po ni Moses, so siya na ngayon. Pero nung panahong ito is wala pa sila sa promised land. Hindi pa sila, kumbaga, totally, nakakarating doon po sa lupang pangako. Pero eventually po ay makakarating din po sila. Sa kasaysayan. So tingnan po natin ang sinabi po ng Panginoon kay Joshua. Ano po sabi niya mula po dito sa verse 5? No man shall be able to stand before you all the days of your life, just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. So ibig sabihin, kung papaano ang Israel sa pangunguna po ni Joshua is nakasalalay kung si Joshua po ay mananatili sa side ng Diyos o hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya is, just as I was with Moses, so I will be with you, hindi kita iiwan ni pababayaan. So nandun yung promise ng Panginoon sa kanya. Na kung saan ang kanyang presensya na nagtitiyak ng tagumpay para sa kanyang bayan. So hindi po ang tagumpay ay nakasalalay kay Moses o kay Joshua, kundi sa Panginoon. Kaya sabi niya, no man will be able to stand before you all the days of your life, just as I, the Lord, have been with Moses. I, the Lord, will be with you. I will not fail. Or sabi dyan, I will not leave you nor forsake you. So yun po yung makikita natin na ang success and failure po ng Israel is sa Diyos galing yung tagumpay. Pero yung failure is kapag hindi sila sumunod sa Panginoon. So nangyari po yan one time sa bayan po ng Ai. So nandun yung talagang kumpiyansa sila na mananalo na sila sa laban. Pero sa kabila ng maliit na bayang ito, sabi nga pagiging maliit, natalo sila. Yan, dahil po sa isang kasalanan. So, in-expose din po yan ng Panginoon. But here, ano po sabi pa ng Panginoon sa verse 7? Only be strong and very courageous and being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. So, sabi dito, bilang ikaw ay leader, bilang ikaw ang pinuno, magpakalakas ka at maging matatag ka. Be strong and courageous. That's why strength and courage as a believer is promised by the Lord, but how? So, binigyan po tayo ng sulyap sa verse 7 by being careful to do according to the law. Sa pagiging maingat nating gawin kung ano ang sinasabi ng salita. Sa case po ni Joshua, that is according to the Torah. Pero sa atin, kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. But doing carefully according to the law is an outcome of the main topic that we're going to share. That I'm going to share tonight. So, bago po ang doing o yung tinatawag nating application, so meron po tayong tinatawag na necessary things na dapat nating gawin bago po tayo makagawa kung ano po ang ayon po sa instruction ng Diyos. Kaya yung ating theme is what?
spiritual disciplines for God's Word. So, hindi lang basta natin babasahin ang salita ng Panginoon o i-memorize. There are necessary things to do na pagpapakita ito ng disiplina sa atin or practice ho natin upang tayo ho ay makasunod accordingly sa sinasabi po ng Panginoon. So, yun po yung principle na makikita ho natin. Kaya una po dyan, makikita natin in verse 8. So, tingnan po natin. This book of the law shall not depart from your mouth. And this is the first point, brothers and sisters. Number 1 is memorizing the Word of God. Kaya mahalaga po yung ating sasaulo. Diba? Mahalaga po yan. Hindi po natin, kumbaga, inaalis sa ating Bible reading or yung ating buhay when it comes sa salita ng Panginoon, yung memorization o yung pagsasaulo. Kasi ang sabi po dito is, this book of the law shall not depart from your mouth. So, kumbaga, in terms ng ating bibig, di ba? So, inuulit-ulit ni Joshua ang salita ng Diyos. So, sa pamamagitan ng palagiang pagsasaulo o pag-uulit-ulit ng salita ng Diyos. So, this is the first spiritual discipline para sa salita ng Panginoon. Memorization. Kaya sabi niya, shall not depart. Okay? This book of the law shall not depart from your mouth. So, sabi dito, memorization of God's Word is vitally important in Christian life. So, in what way po para sabihin itong memorization na vitally important? Because, ano po sabi ng Panginoon in Matthew chapter 4 verse 4? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Di po ba? Bilang tugon ng Panginoon kay Satanas, doon sa tukso. Remember in Matthew chapter 4, tinukso siya ng kaaway. Kasi ang Panginoon, na nasa ika-4 na pong araw ng kanyang pag-aayuno. Hindi po ibig sabihin na yung level of hunger na meron ng Panginoon is hindi katulad ng level of hunger na meron po tayo pag hindi tayo kumain ng 4 na pong araw. Kasi siya'y Diyos. Hindi po. Kasi ang hunger ho na meron si Kristo ho, ng time na yung pagiging tao niya, humanity. Kaya isipin natin, mag-skip nga lang tayo ng 1 meal eh. Di ba? Mag-skip na lang tayo ng halimbawa ng agahan. O pagdating ng tanghalian, sakit na agad ng ulo natin. Barino na agad tayo. Hindi na maipinta ang mukha natin. How much more yung 40 days? Ang Panginoong Jesus. So, hindi siya kumain ni uminom. Ano sabi? And doon po sa sitwasyon ho na talagang walang kalaman-laman ang kanyang sikmura, so pumunta ang kaaway. Nilapitan siya. Yamang ikaw ang anak ng Diyos. So, yun po sabi ng kaaway ha. Hindi ibig sabihin kung ikaw. Kasi alam ni Satanas na saang Diyos, anak ng Diyos. Yamang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Nasusulat, hindi sa tinapay nabubuhay ang tao. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang concern ng Panginoon ay spiritual. Hindi yung kanyang physical na gutom. Kasi yun yung sitwasyon na talagang siya ay nasa sitwasyon na malapit sa Diyos dahil sa kanyang pag-aayuno. Ano po? So, discipline. Okay? And it helps us to continue becoming more and more like Jesus Christ. So, sa pamamagitan po ng palagiang pagsasaulo at lagi nating ini-instill sa ating isip ang salita ng Panginoon, so we continue becoming more and more like Christ. So, kagaya po ng kanyang depensa at kung paano siya tumugon sa tukso. Di ba? And more separated from the world. So, sa paglapit natin patungo sa imahe ni Kristo, mas lalayo tayo sa imahe
ng sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon in John 17, verse 17, sanctify them in the truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. So sino pong tinutukoy ng Panginoon? Tayo. Pakabanalin tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. That's why very important po yung tinatawag nating memorizing or memorization ng salita ng Panginoon. Kagaya po ng sinabi ng Diyos kay Joshua, it shall not depart from your mouth. Huwag lalayo sa ating mga labi ang salita ng Panginoon. So what are the two purposes of memorization of God's Word? So meron pong dalawang layunin. First, we have sanctification. It is for sanctification. Through memorization, we are able to stand in the moment of temptation through the Word of God. In Ephesians 6:17, ano po sabi ho doon? The sword of the Spirit. Tabak ng Espiritu. So, hinalintulad po sa isang tabak. Ano ha? Ang salita ng Diyos. Na siyang isa sa mga sandata po natin against the schemings of the devil. Laban sa mga palaso ng kaaway. Salita po ng Diyos. Kaya kung wala ho tayong bala, ni kahit isang talata ay patay. Para ho tayong, sabi nga, lumaban na walang kadaladala na armas. Samantalang yung kalaban ho natin ay talagang lahat na yata ng armas ay bit-bit. Ano ho? At pwede niyang gamitin laban sa atin. So wala tayong kalaban-laban. At least meron po tayong pambala sa kaaway. Kapag tayo ay tinutokso, o gaya ng Panginoong Jesus, ano po sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Di ba? Kaya pagka tayo nakakaramdam ng gutom at oras mo ng gawain, ito din po ang maging paalala sa atin. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tasty, o di kaya ay sa apas, o di kaya ay sa broas. Isa-isahin na natin yung mga tinapay na maaaring nasa isip natin ngayon, o pagkain na nasa isip natin ngayon. But, kung ano ang lumalabas sa bibig ng Diyos o namumutawi sa bibig ng Diyos. It's for our sanctification. Okay? Upang tayo ay mamuhay ng banal. Ano po? Also in Psalm 119 verse 9. So Psalm 119 verse 9, ang sabi din po dito, how can a young man keep his way pure? So paano mapapanatili ng isang kabataan ang kanyang landas na dalisay? So how can a young man keep his pure? By guarding it according to your word. So sa pamamagitan ng salita, ito ang magsilbing tagapagbantay sa ating paglakad. Kaya sabi naman ni Haring David or ng psalmist doon po sa 105 ng kaparehong kabanata, ang iyong salita, ano sabi dito? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? So kapag halimbawa, sa buhay natin, nagdadalawang isip tayo kung ito bang gagawin natin ay tama o mali. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng liwanag sa atin. At siyang magsasabi kung ito ba ay tama o mali. Kaya sabi dito, your word is a lamp unto my feet. Lampara, ilawan sa ating mga paa, sa ating nilalakaran. Kaya napakahalaga po ang pagsasaulo. Ano po? So mahirap kasi yung binasa lang natin na hindi natin sinaulo. Madali ho tayong makalimot. Hindi lang ho yung may memory gap, ang madaling makalimot. Kasi kahit tayo ho, na very sharp ang memory, kapag tanungin tayo kung ano yung ginawa natin last year, hindi na natin ma-recall ng, kumbaga in detail, yung kasalanan natin. O yung, let's say, kung anong nangyari before. Okay? Kaya sabi dyan, it's very important, the memorization ng salita ng Diyos. Next is evangelism.
Mahirap po mag-share ng gospel kung wala tayong memory verse. Mahirap. What if, alimbawa, Romans 3:10, di natin sa ulo. Pero maiksi lang yun eh. Ano po sabi ng Romans 3:10? As it is written, there is none righteous, not even one. At least may isa na tayong memory verse na masashare about sin. Okay? Kaya magandang application sa atin, isang memory verse about sin, isang memory verse about death, isang memory verse about salvation. Pero actually, meron na pong isang verse na covered po lahat yon. Okay? John 3:16, Romans 6:23, for the wages of sin, binanggit ang kasalanan, at binanggit din yung kabayaran, death. Diba? And then, followed by, but the gift of God, so that is salvation. Di po ba? Kaya napaka-importante po yung tinatawag nating memorization. Amen? So that is also for evangelism. Kahit, halimbawa, may isa tayong verse na binasa na alam nating magagamit natin sa gospel. So maganda po, i-memorize po natin. Okay? So evangelism, memorization of scripture also enables us to bless lost people with an accurate and vivid presentation of the gospel. So, hindi lang basta tayo nagpipresent, kundi accurate. Talagang eksaktong-eksakto yung presentation natin. Kasi, nasa isip natin siya. Ano po? And, vivid. Talagang maliwanag na maliwanag ang salita ng Diyos. So, maganda ho, na kapag sabi nga, nasimulan natin yan, darating ang panahon, wala na tayong hawak na Biblia. Hindi may ibig sabihin na huwag na kayo magdala ng Biblia sa Bible study. But at least, in case of, sabi nga, sitwasyon na kailangan mo mag-share pero wala kang dalang Biblia, so makakapag-share tayo. Kasi meron tayong talata. Ano po? So yun po yung magandang paalala po para sa atin. So sabi po ng 1 Peter 3:15, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. So sanctify Christ in your hearts. Ano po? Always being ready to make a defense. Lagi tayong handang dumepensa. Lagi tayong handang tumindig para ipagtanggol ang salita ng Panginoon. Hindi yung salita ng tao ang mamamayani sa isang conversation o sa isang umpukan. Okay? Nasabi dito, always being ready. Lagi tayong handa. Ano po? Kung sino man ang magtanong sa atin about Christ, about eternal life. Ano po? Yan po yung magandang application. Kung hindi tayo nagsasaulo, at Miyerkules lang po tayo nagsasaulo, tapos bukas limot na uli natin. Paano pagka may kaluluwang nangihingi o nangangailangan ng gospel, ay hindi tayo prepared? Di ba? So, ganun po ang sinasabi. Ano po? So, that is number 1. And then number 2, meditation or meditating God's Word. So, sabi ko po kanina that memorization is kasama ho sa tinatawag po nating meditation. Pero hindi po ibig sabihin na memorization ay meditation. Kasi ang sabi po dito, yung salitang memorization, it focuses on the mouth. Verbatim. Word for word. So that is memorization. But meditation focuses on the inner being, that is the heart. Sa puso. Kagaya po na sinabi ni Haring David in Psalm 119 verse 11, your word, ang iyong salita iingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Okay? So that is meditation. Ano po? So meron po tayo makikita dyan. Ayon po kay Thomas Watson, so isa po siyang Puritan. At sabi po niya, biblical meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance
and do seriously ponder upon them and apply them to ourselves. So, katulad po nung illustration po natin kanina, kung paano po tayo magtimpla noong tsaa. So, hindi lang po natin sinasawsaw yung tibag. Anong lasa kaya noon? Pagka sinawsaw lang natin, tapos inalis ulit natin tibag. So, anong lasa? Ay di tubig pa rin, na may kaunting tsaa. Pero, kapag ibinabad mo yung tibag, mas magiging, sabi nga, mas maglalasa siyang tsaa. So, kung gusto ho natin ang isip natin ay mas mababad sa salita ng Panginoon, or kung gusto natin ang isip natin ay manourished spiritually, so sana natin ibababad. Ano yung isosok natin sa ating isip? The Word of God. Di ba? Ang salita ng Panginoon. Hindi kung ano-anong salita ang ilalagay po natin. Di ba? So yun po ang sabi diyan. That is the holy exercise of the mind, whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder and apply. So actually, sakop na po ng salitang meditation lahat nung sinabi po sa text. Memorization, and then meditate day and night, and then application. O paglalapat sa buhay. So sabi po ng Psalm 1:2, blessed is the man, okay, whose delight is in the law of the Lord. And in His law, he meditates day and night. So katulad po ng sinabi ng Diyos kay Joshua. Ano po sabi niya? You shall meditate on it day and night. So it implies constancy. Dapat tuloy-tuloy siya. Palagian. Ano po? Practice. Hindi kung kailan lang tayo may vacant time, saka tayo magme-meditate ng Word of God. So, it is a wise step na gawin po natin na kung may nakita tayong oras sa 24 oras ng ating buhay, na mag-alat po tayo sa salita ng Panginoon. Na alam nating hindi tayo magagambala, alam nating walang maingay, alam nating walang distractions. So that is a wise thing to do para po sa atin, mga kapatid. Kasi ang meditation is not simply memorization. It includes reading. Okay? Kasama po dito yung reading, yung tinatawag po nating pag-aaral. Ano po? Yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So kapag may portion po ng Biblia na ating binasa, so tinitingnan po natin siya in context, and then tinitingnan po natin siya ayon po sa flow, ano po, ng passage. Pero before natin gagawin yan, hihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Mahirap po yung tayo lang ho ng kumbaga atin-atin lang. Ano po? So ganun po ang tinatawag nating Bible meditation. And kapag meron po tayong nakita, sabi dito, so pwede ho tayong mag-take note. Ano po? And maganda ho na maging exercise po natin sa meditation of God's Word is magtanong tayo. Ano ho? Doon sa passage. So, halimbawa ay, for God so loved the world. Okay? So, why? Ano po? So, pwedeng what? Anong meron sa mundong ito para ibigin ng Diyos? Diba? That He gave His one and only Son. So, bakit pagbibigay sa kanyang bugtong na anak ang sinasabing pag-ibig? So, ibig sabihin, yun po yung magandang practice po natin para po sa pag-aaral po ng Biblia. So, hindi lang siya basta-basa lang po tayo. Amen po? So, magandang practice po yan. Ano po? So, study. Okay? And pray for wisdom in applying the Word of God. So, ipanalangin po natin sa Panginoon, humingi tayo ng karunungan kung paano po natin ilalapat ang kanyang salita. So, this is a way of internalizing God's Word, taking it deeply in our hearts so that the Holy Spirit can work through it to guide, teach, purify, and transform us from within.
letting the Holy Spirit, ano po, hayaan natin isa tong Espiritu po ang gumalaw upang tayo po ay gabayan, turuan, dalisayin at baguhin. Ano po, tayo ng kanyang salita. So, yan po yung tinatawag nating meditation. So, internalizing the Word of God. So, kasi pag memorization, so, inuulit-ulit natin siya sa ating isip with our lips. Ano po? Pero pag sinabi nating meditation, that is internalizing. Talagang nilulubog natin ang sarili natin sa kanyang salita. Ano po? That's why it requires time. Nangangailangan po ito ng panahon at nangangailangan po ito ng atensyon natin. And number 3, pangatlo po, is applying. So that is number 3, application. So that you may be careful to do. So bago po yung tinatawag nating application, we have 2 prerequisites. First is the memorization. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, the book of the law shall not depart from your mouth. Next is meditation. You shall meditate on it day and night. At kapag ginagawa mo ang dalawang yan, sabi doon, you are careful, okay? You may be careful to do according to all that is written in it. Lahat na nakasaad sa aking salita ay maingat mong gagawin. So yun po yung sinabi, That's why application, it implies action, and obedient action is the final step in causing God's Word to come to life in our lives. So para talaga masabing buhay ang salita ng Panginoon sa atin. Paano ba natin nasasabing buhay ang salita ng Diyos? Paano nga? Kung nilalapat natin siya sa ating mga buhay. Kasi kung walang paglalapat, mahirap sabihin buhay ang salita ng Panginoon. Hindi nga tayo buhay eh. We're not, sabi nga, living. Okay? So, yun po yung sinabi. That is the final step in causing God's Word to come to life in our lives. Kung talagang buhay ang salita ng Diyos sa atin, it's because sinasabuhay natin siya. So we have at least 2 outcomes if we apply the Scripture with all diligence. So kagaya po ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, na ikay maging maingat sa lahat ng iyong gagawin ayon sa aking sinabi. Okay? Meron itong ibubunga sa atin o sa Kanya at maging sa atin. So first we have discernment. So kapag sinabi po nating discernment is yung kakayanan po nating makita kung ang isang bagay o ang isang pangyayari or tinatawag nating practice ay tama o mali. Ano po? So yun po yung tinatawag nating discernment. So ang sabi po ng Hebrews 5:14, solid food is for the mature who because of practice have their senses trained to discern good and evil. So ano daw ang practice nung mature? Ano sabi dito? They have their senses trained to discern good and evil. Because, ano po ang kinakain nila? Yan. Solid food. Kaya tanong ho ngayon, sa ating sarili, ano na ang kinakain natin spiritually? Solid? O baka liquid? Parang bata na, parang bagong panganak, hindi pa siya pwedeng kumain ng karne. Hindi pa kayang i-digest ng kanyang digestive system. Di ba? Samantalang pagka-adult na, so kahit anong kainin mo, kaya nang i-digest. So ito po yung sinabi, mga kapatid. Solid food is for the mature who because of practice have their senses trained. So mahalaga po, nandun yung maturity. Yung pagtanda natin sa espiritu. Amen po? So, kapag hindi ho regular ang ating Bible meditation, so, mabagal ang ating spiritual na pag-unlad. Hindi pa husto sa edad. Hindi pa husto doon sa panahon
Kaya sabi dito is solid food. So sana sa atin ho ay matigas na pagkain na ang ating kinakain sa espiritu. Kung sanang 20 years na tayo, ay ang alam pa lang ho nating talata ay Jesus wept. Or rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Humaba-haba ng kaunti. So sana nakaka-step ho tayo ng forward. Pagdating sa salita ng Diyos. Okay? And letter B, prosperity and success. May mga magsabi, nako yan. Di ba? Pagkabasa ikaw ay sumunod sa Panginoon. Ika'y pagpapalain. Pero ang konteksto ng kanilang pagpapala ay material. Okay? Pero hindi po ito ang pangako ng Panginoon kay Joshua. Hindi ho nangako ang Diyos kay Joshua na siya'y magkakaroon ng magandang buhay o magkakaroon siya ng magandang sasakyan. Ano po sabi dito? Tingnan po natin. Balikan po natin yung text. Joshua 1:8. For then you will make your way prosperous. So, pansinin po natin, yung sinabi po ng Panginoon, your way. You will make your way. So, ano po yung way na sinasabi dito? Ito po yung sinabi po sa verse 7. Okay? Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left. So, wag sideways. Kundi sa kung anong direksyon ang gusto ng Panginoon na tahakin niya at ng kanyang bayan. So, yun po yung success na sinasabi dito. Pag sumunod sa instruction ng Panginoon, success kayo. Pero pag hindi kayo sumunod, hindi kayo magtatagumpay. Okay? Kasi may promise ang Panginoon eh. Ano yung promise ng Panginoon sa kanila? Lupang pangako. Di ba? Land flowing with milk and honey. Hindi kayo makakarating doon sa land flowing with milk and honey kung hindi kayo susunod sa akin. So yun po yung sinasabing prosperity and success. That is success of a faithful service. Ito'y tagumpay ng tapat na paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Hindi ito'y tagumpay ng halimbawa, sabi nga from rags to riches. So hindi po ganun. Ang sinasabi po dito, prosperity is kung susunod sila sa Diyos. So do not turn from it to the right hand or to the left that you may have good success wherever you go. Upang kahit saan kayo tumungo, kayo ay magtatagumpay. As far as the direction of God, the will of God is concerned. Nandun po ang tagumpay, mga kapatid. So yun po yung sinasabi ho ditong prosperity and success. So God did not promise Joshua a material prosperity, but success wherever he goes, only follow him. Basta kung saan siya pupunta, sumunod lang siya sa Panginoon. It is a success of a faithful service, not by pursuing your dreams. Kaya dun sa hulihan po ng Joshua, ano po makikita ho natin? Namatay ho siya na nasa Panginoon. Napansin po natin? Namatay siya na nasa Panginoon. Hindi siya namatay na may nagawa siyang mabigat na kasalanan sa Diyos. Yan ang may tuturing na tagumpay, mga kapatid. Hindi yung ikaw ay naglingkod for how many years, but at the end, nakagawa ka ng isang mabigat na kasalanan and yung kamatayan mo ay consequence ng iyong ginawang kasalanan. So, ito po ang tinatawag nating success. Kung tayo ho ay mananatili sa kalooban ng Panginoon at susunod tayo sa itinuturo ng Panginoon. Yan yung tinatawag po nating application. Kaya, yung tinatawag nating study of God's Word without application, so meron pong quotation dyan, ang tawag po is abortion.
Ano? So kapag walang paglalapat sa buhay, sa kabila ng iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, abortion. So wala siyang kumbaga product, walang bunga. Kaya mga kapatid, nais po ba natin na maging successful sa paglilingkod sa Panginoon? Nais po ba natin na magtagumpay tayo sa paglilingkod hanggang sa huling hininga po natin? Na wag naman sanang mangyari na sa paglilingkod natin, ang naging kamatayan po natin ay dahil sa pagkakasala. So simulan po natin sa salita ng Diyos. Let's start with God's Word. So what are the proper spiritual disciplines na makikita po natin? Memorization, meditation, and application. Ulit-ulitin natin ang salita ng Diyos sa ating mga labi at sa ating isip. Pagbulay-bulayan natin ng palagian ang kanyang salita at ilapat natin sa ating mga buhay. Yan ang panimula sa pagtatagumpay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin. Bagamat ito po ay isang basic na practice ho na dapat ay nagagawa namin o Diyos. But still, malaki pa rin po ang amin pong mga pagkukulang sa iyo. At sa kabila po noon, o Diyos, patuloy pa rin kayong nagtuturo sa amin. At ipinapaalala niyo sa amin ang kahalagahan po nito. Kaya Ama, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin when it comes sa pagbabasa namin at pag-aaral ng inyong pong salita. And now, sa pamamagitan po ng exhortation ito, ay mas maging vibrant ang aming pag-aaral ng inyong pong salita. Mas maging masigasig kami na pagbulay-bulayan ang inyong pong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. At sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.